napadasal itong si Azarias para humingi ng awa sa Diyos. Humingi ng awa sa Diyos. And this was the content of the prayer of Azariah. He told God not to take away His mercy from them. Huwag alisin ang kanyang awa sa kanila. And since they could not offer burnt offerings to God, alam niyo po, noon, para pakinggan ng Panginoon ang panalangin, kailangan mong maghandog ng sinunog na mga handog. Mga burnt offerings, yung mga sinunog na hayop. Kaya nga tayo, di ba, pag nagpapamisa, no? Bukod sa nagpamisa ka, nagpalista ka, magbibigay ka ng handog mo. Diba? Ano ba yung handog natin? Sa atin in the form of money. Diba? Pero noong unang panahon, para pakinggan ang iyong panalangin, maghahandog ka ng sinunog na mga handog. Burnt sacrifices, burnt offering. E nung mga sandaling yun, sinusunog na si Azarias. Ano pang handog ang kanyang maibibigay? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo yung hinandog ni Azarias kung siya na mismo ay sinusunog? Yung kanyang puso. Yun yung naisip niya. Ang sabi niya, Lord, take my humble heart, my contrite spirit as my offering. Sila ay nanalangin sa Diyos at sinabing nababagbag ang kanilang puso at sila'y nagpapakumbaba at maging ito ang kanilang pag-aalay. Ang galing, no? Yung sinunog na handog, ang handog ni Azarias, yung kanyang puso. Dahil siya na mismo yung sinusunog. Siya na mismo yung naghahandog. Sa kanya nagaling yung kanyang mismong puso at espiritu ang kanyang naging handog. Sa huli, ang paalala ni Azarias sa Diyos, huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Ganito ang pagkilala sa Diyos ni Azarias, isang maawain at puno ng habag. Hindi po ba, kapag nasa bingit ng kagipitan ang isang tao, walang ibang mahalaga kundi ang humingi ng awa sa Diyos? Diba? Kapag gipit na gipit ka na, anong dasal mo? Sige na Lord, maawa ka naman oh. Kapag may sakit ka, anong dasal mo? Lord, maawa ka naman. Hirap na ako. Pagalingin mo ako. Kapag wala ka maisagot sa exam, anong dasal mo? Lord, maawa ka naman. No? Maawa ka na lang, di naman ako nag-review. Awa na lang, Lord. Kahit pasang awa na lang, di ba? Gaya yung dasal. Kapag ang tao nagigipit, walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang awa ng Diyos. Sa huli, tingin nyo ba, naawa ang Diyos kay Azarias at sa kanyang dalawang kaibigan? Hello? Hello? Di ba nagtatanong po ako, ba't nakatulala kayo? Huh? Ulit, tingin nyo ba naawa ang Diyos kay Azarias at sa kanyang kaibigan? Tingnan nyo, duda kayo, no? Walang duda, naawa ang Diyos. Bakit? Kasi ang tingin nila sa Diyos ay maawain. Yan ang problema sa atin. Kaya hindi ka makasagot kasi tingin mo, hindi ka kinaaawaan ng Diyos. Pero kung tingin mong Diyos, maawain, tatanggapin mo ang awa ng Diyos. Ito rin yung hinihingi nung isang lingkod na may utang sa isang hari. Humihingi siya ng awa.
Nang minsang ipatawag ng hari ang lahat ng may utang sa kanya. Unang tinawag, yung may utang na, magkano? Hello, magkano? 10 milyong piso. Tingnan mo, yung mga ibang sagot, hindi nakinig. Sige. Ba't iba-iba tayo ng ano? Pare-parehas ba? Tinawag at walang maibayad. Kaya nung ginawa niya, nanikluhod, nagmakaawa, humingi ng awa. At ang sabi, Panginoon, bigyan mo pa ako ng panahon, papayaran kita. Sabi. Pero, dahil nahabag ang hari, naawa siya at pinatawad ang kanyang pagkakautang. Tignan niyo yung pagkakaiba. Si Azarias, walang maibigay na handog, pero anong kanyang binigay? Kanyang puso. Itong lalaki, alipin na may utang, walang maibayad, walang hinandog, ano lang ginawa? Nagmakaawa na lang. Di ba? Gano'n naman tayo minsan, pag walang-wala ka na mabigay, Lord, maawa ka na lang, no? Luluhod ka na lang talaga, no? Talagang magdadasal ka na lang. Pero, mahabagin yung hari at pinatawad ang kanyang utang. Because of the compassion felt by the king, the servant was forgiven. Pinatawad ang kanyang utang. Ang English ng awa ay mercy. Mercy sa Latin ay misericordia. Isang salitang Latin na nanggaling sa 3 salita, miseris, cor, at dare, nang ibig sabihin, give the heart to the wretched. Give the heart to those in need. Give the heart to those who are suffering. Yun palang ibig sabihin ng mercy, to give the heart to the suffering, to the wretched, and to those in need. And that is why Azariah asked for the mercy from God. For he knew that God will give his heart to him because he is suffering. He is in need. Hindi siya humihingi ng kapatawaran. No? Kasi isip natin, pag mercy, pag awa ang hinihingi kapatawaran. But no, Azariah was asking for God's heart. Kung tutuusin, yun din naman yung binigay ni Azariah. Hindi ba? Yung sinunog niyang puso. Same with the servant. The servant who owed the king a huge debt, malaking pagkakautang, he asked for the king's mercy. And the king gave his heart to him. Pero kung anong awa ang ibinigay ng hari sa kanya, siya namang walang awa. Itong alipin na to, nang makita niya ang may utang sa kanyang 500 piso. Sa halagang 500 piso, nagpakilala itong aliping ito. Sa halagang 500 piso, hindi niya napatawad ang pagkakautang ng kanyang kasamahan. Sa galit ng hari, sa huli, siya'y pinarusahan. Hindi po ba? Ang tawag natin sa taong hindi marunong maawa, walang, di ba? Ang taong hindi marunong maawa, ang tawag natin, walang puso. Kaya pala, kasi ang awa ay nagmula sa salitang Latin na to give the heart to those who are suffering, to those who are in need. Kaya kung wala kang awa, ang tawag sa'yo, walang puso.
hindi marunong magbigay ng puso. Kaya sa huli, yung hindi marunong maawa na lingkod, pinarusahan ng hari. Ito ang hustisya ng Diyos na sinasalamin ng ating patron na si Maria, salamin ng hustisya, patas at matuwid kung humatol. Patas po ba yung hari? Yung hindi nagpatawad, pinarusahan, patas ba siya? Patas. Pinatawad ka eh. Anong dapat mong gawin? Magpatawad din. Yan ang hustisya. That is the justice. Kung binigyan ka, anong hustisya? Magbigay ka din. Kung minahal ka, anong hustisya? Magmahal ka rin. Kung pinatawad ka, anong hustisya? Kung naawa sa'yo, anong hustisya? Ito yung hamon sa atin. Ito yung aral sa atin ng ating mga pagbasa. Ang hustisya ng Diyos na sana sumalamin din sa atin. Naawa ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos, mapagbigay ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Kaya walang dahilan para tayo hindi magpatawad, maawa, at magmahal. My dear brothers and sisters, mercy is not only about forgiving, but giving one's heart to the suffering, to those in need, and to the wretched. So, when God gives His mercy, remember this. He does not only give His forgiveness, but He gives His heart. Kapag kinaawaan ka ng Diyos, hindi lang ikaw pinatawad ng Diyos, kundi binigay niya sa iyo ang kanyang puso. Amen? Amen.